Magandang araw sa inyo. Alam nyo, may kukwento ako ngayon na parang isang fairy tale, pero totoo. Ito'y tungkol sa isang malaking pagkakahiwalay at isang tulay na talagang kamangha-mangha. Isang kwento tungkol sa pagkakakonekta at kung paano ito pwedeng maibalik. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na parang may isang malawak na bangin sa pagitan ninyo at ng gusto ninyong marating? Kung oo, makaka-relate kayo dito. Kasi, alamin natin ang kwento ng isang napakalaking bangin at yung nag-iisang tulay na may kakayahang tumawid dito. Okay, para maintindihan natin lahat, simulan muna natin sa umpisa, sa kung paano nga ba ang lahat dati. Ito ay isang kwento ng isang perpektong pagkakaibigan. Isipin nyo to, nung simula, ang mga tao at ang Diyos ay para talagang matalik na magkaibigan. Perfect harmony. Yung mga isip, puro lang kabutihan. Lahat ng bagay, punong-puno ng pagmamahal. Walang lungkot, walang takot, purong saya at pagmamahal lang. Pero teka, anong nangyari sa perpektong pagkakaibigang yon? Dito na tayo sa part kung saan nagbago ang lahat. Titingnan natin kung paano nasira yung samahan at saan ba talaga nanggaling yung malaking bangin na yan. Kasi dumating yung panahon na pinili ng mga tao na sumuway. Yung pagiging makasarili, yon ang pumalit sa pagmamahal na dating nangingibabaw. At dahil sa desisyong yon, parang biglang lumitaw ang isang napakalalim na bangin na siyang naghiwalay sa tao at sa Diyos. At syempre, may kontrabida sa kwento. Isang manunukso, isang anghel na nagrebelde. Si Satanas. Gustong-gusto niya talagang mangyari to. Ang plano niya, sirain yung magandang ugnayan at punuin ng kalungkutan at gulo ang mundo. So dahil nga sa bangin na yon, nakaramdam na ng takot at pag-iisa ang mga tao. Nagsimula silang magtago mula sa Diyos kasi nahihiya sila. Nawala na yung dati nilang masayang samahan. Ngayon, dahil sa malaking bangin na naghihiwalay sa lahat mula sa Diyos, ano sa tingin nyo ang ginawa ng mga tao? Natural lang, sinubukan nilang gumawa ng sarili nilang paraan, sarili nilang tulay para makabalik. Dito natin makikita kung bakit hindi natin kayang ayusin ang problema ng tayo lang. Kahit gaano pa tayo katalino o kahit gaano pa natin subukan, lahat ng effort natin ay parang pagtatayo lang ng tulay na bitin. Masyadong maikli para makatawid sa napakalawak na bangin. Ito yung naramdaman ng mga tao sa loob ng napakatagal na panahon. Yung pakiramdam na parang wala kang magawa. Yung sigaw nila parang, sino ba ang tutulong sa akin? Paano ako makakaalis dito? Isang pakiramdam na talo ka na at parang wala ng pag-asa. Pero dito napapasok yung pag-asa. May kwento tungkol sa isang lalaki na pakiramdam niya, talo na siya. Nawawala na siya, pero nagkaroon siya ng isang pambihirang panaginip na nagbago sa lahat. Ito'y tungkol sa isang lalaking nangangalang Jacob. Dahil sa mga nagawa niyang mali, pakiramdam niya nag-iisa na lang siya sa mundo at tuluyan nang naputol ang koneksyon niya sa Diyos. Para siyang na-stuck sa maling panig ng bangin at wala ng balikan. Pero isang gabi, habang natutulog lang siya sa lupa, nananginip siya ng isang bagay na, wow! Isang higanting hagdan. At hindi lang basta hagdan, ito'y mula sa lupa at umaabot hanggang sa mismong langit. At sa panaginip niya, nakita pa niya ang mga anghel na paakyat baba sa hagdan. Tapos, mula sa pinakatuktok, narinig niya ang boses ng Diyos na may dalang mensahe ng pag-asa. Ipinakita sa kanya ng panaginip na, teka, may paraan pa pala. May paraan pa para muling makakonekta. So, ano nga ba yung kamangha-manghang hagdan na yon? Ito na, mga kaibigan, ang pinakamahalagang bahagi ng buong kwento natin. Alam nyo ba kung sino o ano yung misteryosong hagdan na yon? Ito ay walang iba, kundi si Jesus. Siya ang larawan ng hagdan. Siya yung nag-iisang tulay na sapat ang tibay para matawid yung bangin na gawa ng kasalanan at pagiging makasarili. Siya ang taming daan pabalik sa Diyos. At dito, kitang-kita yung malaking pagkakaiba. Dati, hiwalay tayo, nag-iisa at parang walang magawa. Ngayon, dahil sa tulay na si Jesus, konektado na ulit tayo. May mga anghel pa na tumutulong at may koneksyon tayo sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Grabe, di ba? At ang pinaka-amazing sa lahat, hindi natin kailangang itayo o paghirapan ng tulay na ito. Hindi ito kailangang bayaran. Kasi ang punto ay ito, sobrang tindi ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ibinigay niya sa atin ang tulay na to, si Jesus, bilang pinakadakilang regalo na posible. Ibinuhos niya ang buong langit sa iisang regalong to para sa atin.
At ang regalo na yan, naghihintay lang para sa atin. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong magbago at maibalik sa dati nating perpektong pagkakaibigan sa Diyos, yung parang nung simula. So ayan na, ang kamanghamanghang tulay na to ay itinayo para sa atin, para sa iyo at para sa akin. Ang tanong na lang, pipiliin ba nating tumawid dito?